Pilit daw ang dating Senior Customer Relations Officer ng RCBC na si Angela Torres na ipitin yung dati nilang branch manager na si Maya Digito sa mahigit 80 milyong dolyar na money laundering scam. Ang paratang na yan ay tinatanggi naman ng RCBC. Narito ang pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Palaban si Angela Torres, dating RCBC Senior Customer Relations Officer nang humarap sa GMA News. Aniya, binubunto ng RCBC sa kanila ni dating RCBC Branch Manager Maya Digito ang Sisi, kaugnay sa pagpasok ng $81 million na ninakaw umano sa Bank of Bangladesh. Sa bangko kasi, pag ganun kalaking amount kasi, at saka remittance pa siya, hindi siya po dumidiretso sa branch. Sa Senado kahapon, pinangalanan ni Digito ang mga opisyal ng RCBC na may alam daw sa pagpasok ng $81 million. Isa rito si Bridget Capina, ang RCBC Regional Sales Director. Pinakita ng abogado ni Digito ang kanyang palitan ng text message kay Capina. Lumalabas umano na alam ni Capina na ang pera ay lumabas sa RCBC papunta sa PhilRem, ang remittance company na nagdala ng pera papunta sa mga kasino. Tila interesado rin sina Digito at Capina na manatili sa RCBC ang peso na na-convert mula sa dolyar para sa ADB o Average Daily Balance ng branch. Ayon kay Digito, sa ADB o perang nananatiling nakadeposito, kumikita ang bangko. Sa isang punto, sinabi umano ni Capino na dapat sigurado ang ADB dahil sa sinuong na risk o panganib ni RBT nang papasukin ng pera. Sabi ng kampo ni Digito, ang RBT ay nangangahulugang Raul Bitan, Retail Banking Group Head ng RCBC. Tinanong namin ang RCBC tungkol sa mga pinangalanan ni Digito. Sabi ng abogado ng RCBC, ilang senior officials na ng bangko ang napatawa ng iba't ibang parusa mula sa suspensyon hanggang pagkasibak sa pwesto dahil daw sa pagkukulang sa trabaho at hindi sa pakikipagsabuatan. Yung version niya, medyo pinapalitan niya yung timeline at medyo binabago niya para magmukhang wala siyang kinalaman sa pagbilis ng pag-withdraw ng pera. Tanggal na sa RCBC sina Digito at Torres. Pero si Torres nagsampa ng kaso sa National Labor Relations Commission dahil sa illegal dismissal daw na ginawa ng RCBC. Matapos ang insidente, halos isang buwan din daw siyang pinapag-report ng RCBC sa Makati Avenue branch. Pero pinaupo lang daw siya sa bakanting kwarto. Ang sinasabi sa akin, sinungaling ka, sabihin mo na yung totoo. Ganun na po sila magsalita sa akin. Yung version nila is na nilagay yung pera sa kotse ni Miss Maya. Bakit po yun yung gusto nyo? Hindi nga po yun yung nangyari. Nilagay siya sa isang room, maraming tao. Malinis ang konsyensya ko na maayos yung pagtanong sa kanya. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.